Yung good day mga tol. At ngayon nga tamang pakain muna ako sa aking mga alaga na hamster. Yan oh. At ito nga muna yung una kong papakainin. Magkakapares na yan. Ito bagong pares at bagong pares na naman. Ito puro mais to. Colony sila dyan na pinag-prepare ko. May mga manonood pa tayo dito. Si Whoopi at si Kendra. Whoopi! Ayan si Whoopi dahil whoop whoop yan. Pinangalan ko sa kanya Whoopi dahil whoop whoop Whoopi. Yun nga mga tol, may pagkain pa naman yung kanyang lalagyanan ng pagkain. Pero dadagdagan ko pa rin syempre. Kailangan ini-stackan lang talaga lagi. At ito wala nang stock pero panigurado sa ilalim lang meron. Ayun no, sa mga ilalim ng kusot nila meron yan. At syempre kung meron tayong hamster, syempre meron din tayong mais. Ayan. Ito male to. Male. Tapos 3 female. Ganyan ko sila binibreed dahil pwede naman sila ng colony or sama-sama tulad ng mga dwarf hamster. Lagyan natin sila ng 2 scoop dahil malalakas sila kumain at buntis na naman ang female natin tulad na ito. Ang taba na ng kanyang tiyan. O, Whoopi, gusto mo kainin? Ayun, ang taba na ng kanyang tiyan. Umbok na yung kabilang gilid ng tiyan niya. At syempre mga tol, meron pa rin akong mais dito sa munting aquarium na napulot ko sa daan. Ayun, dami pa nilang pagkain. Bali, puro female nga to. 7 female tapos 3 male. Kahit nga maraming naghahanap bumili sa akin, hindi ko muna to binibenta para sa ganun ay mas mabilis at mas madali akong makapag-produce ng kanilang anak. Nang sa ganun pag nanganak sila nang sabay-sabay, mas madami akong maibebenta sa market online. Yan o. Good shit pa yung mga kulay niyan mga tol. At dito naman sa cage na to mga tol, puro female na Syrian hamster nga to. Yan o, 2 dito sa may ano na yan, sa hamster wheel, tas ito yung isa. Bali, tinitira ko nga sila para ganun din yung style ko. Mas madaming female, syempre mas madaming mga anak, mas madali ako makakapag-produce. Syempre ng pera, ganun na yun. Syempre ng anak din nila, di ba? Pangbenta rin sa market online. Pakainin natin kahit mayroon pang pagkain sa pagkainan nila, lagyan pa rin natin ng stock. Yan, para hindi mabitin. At dito naman sa cage na to mga tol, dwarf hamster naman to. Ang pagpa-pair ko nga dito ay 2 female tapos 1 male. Ito yung male, syempre. Yan, mayroon siyang itlog na malaki. Ganun rin naman ang technique ko sa pag-prepare dito sa may dwarf hamster dahil pwede naman silang colony or sama-sama sa iisang cage kaya pwede silang magsama-sama ng ganyan. Hindi tulad dito sa mga Syrian hamster, kailangan 1:1 lang sila sa bean cage. Pero syempre pwede silang 2 sa bean cage pag i-prepare mo na sila. Pero once na nanganak na yung female, kailangan mo na ihiwalay yung male para hindi ma-stress yung babae at para hindi makain yung anak. At dito naman tayo sa pangalawang tower. Kung dito puro pair, dito wala tong pair tsaka to. Dahil nga matanda na at baka kahit mabuntis or manganak siya, baka hindi na niya kayanin yung pagpapadede at pagpapakain sa anak niya. Wawa naman kasi matanda na to eh. Kaya pahinga na siya. Ayan, forfeit ko na lang talaga siya. Hindi ko na siya pag-producein ng anak pa. Siyempre, sinisilip ko kung meron pa bang stock ng pagkain. At kahit meron pa yan, lalagyan pa rin natin yan kahit kalahati. Ito lalagyan ko pa rin to kahit sobrang dami niya pang pagkain sa kusot niya at sa kanyang pagkainan. Ang tagal na ito sa akin mga tol. Ewan ko kung ilang taon na to. 1 taon na to mahigit sa akin. Magdadalawa na ata. At dito naman tayo sa High Mew Teddy Bear Syrian Hamster. Ito nanay ito. Kita nyo naman yung anak kung gaano ka quality. 1 month old pa lang pero ganyan nakalaki. Sa mga normal jeans na hamster, ang 1 month old hindi ganyan kalaki kahit teddy bear pa siya. Siguro mga maliit pa dito na konti. Pero ito kita nyo naman 1 month old, napaka solid na. Talagang bulak na bulak. Tsaka kita nyo naman yung quality mga tol. Ayun o. Napaka-cute nila. At syempre, dahil nga female sila, hindi ko sila ibebenta. At gagawin ko silang breeder soon. Bigyan natin sila ng 2 scoop ng malupit nilang pagkain. Yan.
At yun naman mga tol, dito tayo sa pangatlong tower. At dito sa pangatlong tower na to, puro magkakapares na to na Syrian hamster. Bali yung mga female dito, napagpahinga ko na ng 1 month at kailangan ko na silang ipag-pair ulit dahil nga magpapasko na. Kailangan ko na mag-produce ng maraming anak na mga hamster dahil nga yung mga pambenta or pang-out ko na hamster naubos na dahil nga nung nakaraan lang mayroong bumili sa akin ng 8 at yung 8 yun ayun na yung pinakalas ko na hamster na pang-out. Mga tol, lagyan na natin sila ng isang scoop. Ito si Putol to. Tawag ko dito kung may PWD, HWD. Ayun no, pinanganak siyang walang paa. Di ba? Kala nyo sa tao lang ha. At ito naman mga tol, ang mga bago kong breeder. Yan. Pinag-pair ko na rin sila. Syempre para mapag-produce na rin ng anak. Yan. Mga solid na hamster yan mga tol. Bigyan na natin sila ng isang malupit na scoop ng pagkain. Hoy, bumaba kayo dyan. Dito naman tayo sa old breeder ko. Kumbaga nakapag-produce na siya ng anak para sa akin. Ayan. Syempre, bigyan natin sila ng pagkain. At syempre, pagtapos natin sa mga tower ng Syrian hamster, dito naman tayo dadako sa tower ng mga dwarf hamster. Ito mga tol, female yan. Pinag-pair ko na yan, pero inalis ko lang ulit dyan yung male. Nilipat ko sa iba. At ito naman yung mga old breeder ko, pinag-pair ko na ulit sila after 1 month kong pinagpahinga tong female na to. Syempre, ganun dapat, may pahinga na malupit. Siyempre, bigyan natin sila ng pagkain dahil kailangan na nila mag-produce ng panibagong anak dahil nga magpapasko para meron tayong maibenta sa market online. Dahil maraming naghahanap. At ito pa yung isa sa mga pair na nagpro-produce sa akin ng mga anak nila matagal na yan. Mga old breeder ko yan. Pinag-pair ko na ulit sila. At dito sa dalawang tower na to ng siyempre, dwarf hamster pa rin to. Ito naman, matanda na to kaya hindi ko na siya pinag-pair. Ayan. Kulay itim talaga to pero once na namuti na yung balahibo niya, nagpalit na, ibig sabihin matanda na siya. Kaya pa naman niya mag-produce ng anak dahil kaka-produce lang niya nung nakaraang buwan. Pero ngayon nga, ayoko na dahil ayoko siyang mawala sa akin. Isa siya sa mga memory ko siyempre. Matagal na siya sa akin Kumbaga, perfect ko na lang talaga siya. At dito nga sa bean cage na to mga tol, puro female na dwarf hamster to. Pang bibreed ko na yan balang araw, pero ready to breed na yan. Kumbaga, makikipag-swap na lang ako ng male hamster pang ungender lang para pang pares dito sa mga to. Siyempre, bigyan na natin sila ng malupit na pagkain. At yun na nga mga tol, napakain ko na nga yung mga hamster dito sa hagdan na to. Tsaka to, ilalagay ko na siya dito sa kanyang pwesto. Yan, dyan. Ito mga pending yan, pwede kong paglagyan. At syempre dito meron tayong Syrian hamster na nakapag-produce na ng anak. Yan mga tol, papakita ako sa inyo. Ayan si Mami Hamham at ito ang kanyang mga anak. Yan no. Ang lalaki na at walang namatay. Yan, good shit yung kulay na ito mga to. Kahit ang dami na niyang pagkain, syempre kailangan pa rin natin imbakan at syempre lalagyan ko yan ng malunggay para makapagpa siya ng gatas niya sa mga anak niya. May sustansya ba? At syempre mga tol, bukod sa hamster, meron din ako ditong male guinea pig. Ito, hindi ko to binili. Meron lang na ipag-swap sa akin ng dwarf hamster, 5 dwarf hamster. Tapos ito ngayon sinwap niya sa akin, itong guinea pig na to. Bali sa susunod nga, pag meron pa akong nahanap na female neto, syempre paparisan ko rin to. At magbibreed din ako ng guinea pig balang araw. Syempre bukod sa pag-hamster, pagdadaga, ito yung mga aso nating malulupit na makukulit. Meron din tayong ibon dito mga tol. Female yan. Tapos siguro kapag nakabenta pa ulit ako sa pag-hamster, bibilan ko na lang siya ng kapares niyang male at magbibreed din ako syempre ng ibon. At yun nga mga tol, ang aking mga munting alaga. Yan no, sa hagdan no, daming hamster, tapos guinea pig, tapos ibon, aso. Hilig ko na pagkakakitaan ko pa. Whoop whoop.